Pagdating sa Lord, hindi ka makatakas. Kasi kahit anong gagawin natin, nakatakda po talaga ang nais ng Diyos na mangyari. So, I pray na everyone here are praying. Kasi ang banat kanina, yung prayer without ceasing. Hindi po humihinto na panalangin. Amen? So, ang mga bagay po na nais ng Diyos na mapanalanginin po dapat ng bawat isa. Amin po ba? Tayo po ba'y nanalangin? Kailan? Kailan last prayer natin? Ha? Sinama mo nyo ba yung mga mangangaral, tagapagturo, mga lingkod ng Diyos sa prayer nyo? Huwag nyo kaligtaan. Kasi kung nang namumuno, bumagsak, it means wala po tayong siglat lakas. Amen po ba? Yun pong dapat matutunan ng bawat isang kalagahan ng mga namumuno sa lugar na ito. O sa bawat churches, sa bawat tinayo ng Diyos na ministeryo dito sa lupa. Kaya mapalad yung being a part of the body of Christ, ay mayroon po tayong tungkulin o dapat gampanan. Amen po ba? So, are you a part of the body of Christ? Ano na po ba tayo? Parte na ng katawan ni Kristo. Are you sure? Ang ganda po ng mensahe din ng Santiago 3. Nakita niyo po? Very clear. Hindi na i-expand, hindi na i-widen pa or what. Doon pa lang, literal pero totoo. Ganun po ang buhay ng bawat nilalang ng Diyos sa kapanahonang ito. Kaya ang pagpahalaga po sa salita ng Diyos, which is the Word of God Himself is God, can change and transform all of us. Amen? Kaya depende rin sa pagsunod at pag-uunawa. Kaya, tayo po ba'y susuko? Ha? Pag may pagsubok ba, susuko? Tayo po ba'y hihinto? Of course not. Why? Diyos na po yung ating pinaglilingkuran. Amen? Hindi tayo naglilingkod kanino man, but then we are serving the Most High God in this place. Hallelujah! Kaya hindi pwedeng huminto o manatili sa buhay na stagnant na walang alab, walang apoy, kumbaga sana wala ka ng langis, paandap-andap ka na. Yun po ang isang bagay na kala mo okay ka, pero hindi ka okay. Hallelujah! Tanong mo nga katabi mo kung okay siya. Ha? Are you sure? Sabihin mo sa kanya, are you sure? Amen? Yun po yun. Tanungin mo lagi katabi mo kung okay siya. Pag hindi siya okay, anong gagawin natin? Ipag-pray. Kaya prayer without ceasing. So, mga kapatid, again, salamat sa buhay ng bawat isa na ririto. Na patuloy na sige, magkwentuhan muna tayo. Ang sarap, no? Ang sarap po talaga sa presensya ng Diyos. May sitwasyon man, may pagsubok man, may pangyayari man. Pero salamat sa Diyos dahil buhay pa tayo ngayon na, kumbaga sa tumatakbo pa rin sa takbuhin ito. Hindi talaga pwedeng huminto. Hindi. Kasi po, ang Diyos po natin hindi huminto para sa atin lahat. Amen? Kaya ako natutuwa. Anong gusto ng bawat isa? Punong-puno ang church na 5 pong service maghapon na wala namang pagbabago ang buhay. O bilang lamang pero nagmimiti araw-araw ay pagbabago. Ano ba yung ginawit natin? Hello? Ano ba yung ginawit natin una? Araw-araw ako'y binabago. Bakit yung iba hindi pa rin nabago? Ha? May araw-araw o may araw ka. Yun po yun. Araw-araw ako'y binabago. Yun po ang deklarasyon ng bawat isa dapat mula sa ating mga puso. Amen? Kasi mga kapatid, sayang kasi ang pagpapagal ng bawat isa. Dahil ang ating pinagtatrabahuan sa kapanahunang ito ay ang ating kaligtasan. Na makapasok tayo sa hinanda ng ating Panginoong Hesus na kaharian. Amen? Sino gusto papasok sa langit? Walang may kayo, hindi ayaw nyo?
Ako gusto ko talaga sa langit na nga eh. Amen? Yun po yung mithi natin makapasok sa langit dahil doon wala na po tayong kapaguran. Wala na tayong luha, wala na tayong problemahin dahil nakasama natin ang may-ari ng langit at lupa. Amen? So yun po ng ating pinagtatrabahuan ngayon, church, na patuloy tayong makasunod sa ating Panginoon. Patuloy natin siya mabigyan ng pahalaga. Patuloy natin siya mabigyan ng mataas na antas na pagsamba. So ano bang pagsamba? Pag-aawit dito? Pagtugtog, pag-aawit na talagang, sigaw. Pero yung pagmataas na pagsamba sa Diyos, yung buhay natin na nababago araw-araw. Napapanahon yung kinanta nyo eh. Babago, araw-araw, binabago araw-araw, binabago ka ba araw-araw, o maya lang, balik ka na naman ulit. Nakakasawa na po mga kapatid. Saway tayo ng saway, pasaway ka pa rin. Amen? Dapat po na maging bahagi tayo talaga ng katawan ni Kristo. Na hindi po tayo pasaway. Katuwang po tayo sa gawain ng Diyos para marami pang buhay, mailigtas, madala sa nais ng Diyos na buhay. Amen? Dahil kung nakikita ka ng kaibigan mo, kapitbahay mo na nababago ka, sila nakakalabit, ano bang solusyon? Ano bang nais gawin para maging tulad mo rin ako? Amen? Hindi ka na magsabi na, sama kayo sa akin. Dito tayo. Dito, mabuti, mabait. Sa iyo muna nagmumula. Amen po ba? Yun po yung mga kapatid. Kaya, tingnan natin bawat isa kung nabago nga. Nababago araw-araw. So, may problema ka pa ba? Wala na. Wala na problema. Okay na. Okay ka na. Okay na. So, wala na tayong problema. So, anong gagawin natin next? Sumunod, maglingkod, at magpasalamat sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! So, ready na po ba tayo sa word? Very clear. Tingnan nyo, bakit wala na ngayong testimony? Sige, paunawa ko sa inyo. How many long years na lagi tayo may patutuo dito? Lagi tayo nagtestify. But then, the problem is, wala talaga tayo patutuo eh. Wala tayo talaga isisigaw sa Diyos na patutuo na totoo tayo sa Diyos. Amen? Kaya tanggalin na muna natin yan. Kasi kung totoo ka na sa Diyos at nabago nagawa ka na ng Diyos, hindi ka papahuli lagi na ipatutuo ang Diyos kahit kanino man. Nag-gets niyo ba ibig ko sabihin? Kahit kanino man nais mo ipakita na nagawa ka na ng Diyos, patutuhanan mo na ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Yun po yung patutuo. But I gave chance to those people who wants to say something, pinanobserbahan ko. Magaling tayong magsalita, magaling tayong magbigay ng, ako po'y pumunta sa lugar na ito, ako po'y nagpagaling, ako po'y nanalangin sa may sakit. Sarili mo mismo, puno ka na ng sakit. Naintindihan po ba natin? Sakit, hindi lang sakit karamdaman eh. May sakit ka sa utak. Kasi kunting bagay lang eh, madali tayo naapektuhan at nagkaroon tayo ng katanungan, ano ba ang nangyayari sa ating mga buhay. But then, a living testimony how God transformed us through His Word. Through His Word. Naintindihan po ba natin? Salita ng Diyos na makapagbago, makagawa sa atin, ito yung bigyan natin ng pansin at pananaw na mataas sa ating mga buhay. Kaya hindi ka nababago, hindi mo pinalagahan ang salita ng Diyos. Ano man sabihin ni Pastora o ni sino mang mga ngaral tagapagturo sa palpitong ito, kung mismo hindi na bago nagawa ng Diyos, huwag niyo paniwalaan. Kaya sabi ng Bible, test the Spirit. Amen. Lalo na kung ang mga nagpapahayag, maraming sinasabi, but then He Himself, hindi pa nabago. Huwag natin siya paniwalaan. Kahit anong sasabihin niya, tingnan natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin, sa bawat isa. Amen. Hindi tayo makinig kaagad. Huwag tayo magpalinlang sa sinungalingan ng demonyo si Satanas. Dahil ang pinagharian ni Satanas
ay sinungaling. Who is the father of lie? Satan himself. Ikaw ba gusto mo maging tatay si Satan? Sino gusto? Wala pa sinakita kung gusto mo si Satanas tatay mo. Naintindihan mo po? Pero natutuwa ako, nagagalak dahil ang bawat isa nagmimiti mabago araw-araw sa lugar na ito. Hallelujah! Ano pa ba gusto niyo marinig kay Pastora? Pastora nakangiti, Pastora hindi po nagagalit, pero nagdidisiplina. Amen? Kasi reason ko lagi, pag ako nagalit sa'yo, pag ako nainis sa'yo, hindi ako makapasok sa, sa langit. Naintindihan niyo po, kaysa ang galit, puot, sama ng loob, wala kang bahagi sa karyan ng Diyos. Ba't ako magalit? Pinag-iingat-ingatan kong buhay na binigay na ng Diyos, na bago ng Diyos, ginawa na ng Diyos, na transform through His Word. Bakit ko tingnan yung iba, sarili ko muna? Kung ako pa talaga nagawa na ng Diyos. Amen po ba mga kapatid kong minamahal sa lugar na ito? Amen po ba? Yun po yun. Kaya si Pastor hindi nagagalit, hindi nagre-react. Iniingatan ko na yung buhay na binago ng Diyos. Dahil kung ako nagalit, tatakbo ka na mabilis. Tatakbo ka talaga ng mabilis. Wala akong sino-sino noon ng panahon na ako po hindi pa nakakilala sa Diyos. But because of the word that transformed my life, yun po dapat matutunan natin. Huwag tayo titingin sa iba. Turo tayo ng turo. Ikaw pala. Naiintindihan niyo po ba? So, buksan natin. Alam mo, paulit-ulit ang binibigay sa akin yung Titus, Tito. Amen po. Mayroon akong gustong yan, pero balik tayo sa Titus. Titus chapter 1. Simula natin. Total, walang testimony, wala nang mahabang Dito tayo mag-aral. Mula kay Pablo. Kilala niyo si Pablo? Hindi yung kapitbahay niyo, ha? Siya po'y alagad o lingkod ng Diyos na nabago ng kapangyarihan ng Diyos. Mula kay Pablo na lingkod ng Diyos at apostol na Jesucristo, sinugo ako ng Diyos upang patibayin ang panampalataya ng kanyang mga pinili. So, kita nyo kaagad? Yun po ang ginagawa natin upang bawat isa maging matatag sa kanilang faith, pananampalataya, pananalig sa Diyos. Yun pong mithiin layunin ng mga lingkod ng Diyos, ng mga apostol. Na ma-build kayo, magkaroon, uplifting ang inyong spiritual na buhay, maging matatag kayo sa mga pagsubok, sitwasyon, at ang ating digmaan sa kadiliman. Amen po ba? Kaya nga, sabi dito, sinugo ako ng Diyos upang patibayin ang panampalataya ng kanyang mga pinili. Pinili ka na ba? Are you sure? You are chosen. Of course, we decree and declare we are the chosen one of the Lord our God. Sabi po dito, at ipaunawa sa kanila ang katotohanan. Ano daw? The truth o katotohanan tungkol sa uri ng buhay na katanggap-tanggap sa Kanya. Katanggap-tanggap kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Continue po. Sige po. Ang panampalataya at ang pag-unawang ito, ang siya nagbibigay sa atin ng pag-asa. The living hope. Amen? Na makakamtan natin ang buhay na walang. Ito pong trinatrabaho natin, eternal life. Buhay na walang hanggan. Amen po ba? So, ang buhay na ito ay pinangako ng sino? Ng Diyos, bago pa man niya likhain ang mundo at hindi siya nagsisinungaling. So, ang Diyos never nagsisinungaling. Bago pa man likhain ang mundo, ang pangako ng Diyos na bigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Pero mayroon dapat tayo panuntunin or dapat sundin. Dapat pulakaran. Dapat pong mabago araw-araw ang ating mga pananaw. Sige po, dahil ang Diyos hindi nagsisinungaling. At ngayon na ang panahon. Kailan ang panahon? Ngayon na, now na tayo susunod sa Diyos. Now na, baka noon di mo naintindihan for so many long years. Now, naintindihan mo ng Word of God, sumunod ka na kaagad para wala na po tayo problemahin. Amen po ba? At ngayon na ang panahon na itinakda niya upang maihayag ang kanyang, salita ng tao, salita ng Diyos. Tungkol sa buhay na ito at sa akin ipinagkatiwala. Kaninong pinagkatiwala?
sa nagtuturong apostol na lingkod ng Diyos. Kaya yun ang tinuturo, binababa din natin sa ating kaligitnaan dahil sila po unang naturuan ng disciple ng Diyos. Amen po ba? At sa akin ipinagkatiwala ng Diyos na ating tagapagligtas ang pangangaral ng salitang ito. So ano bang ginagawa ng mga ngaral dito? Tagapagturo. To lead people for Christ. Dahil sinugo, chosen, magturo, mangaral, maggabay, magpatnubay para maihayag si Kristo sa kanyang buhay. Amen po ba mga kapatid? Kaya huwag niyo sayangin ang bawat napakinggan natin o napag-aralan nating salita ng Diyos dahil the Word of God can transform life. Amen? Kaya nga depende pa rin sa pagsunod. Yun po yun. Kaya kung narintindihan nyo ngayon, sabi dito, at sa akin pinagkatiwala. Kanino pinagkatiwala? Sa mga nagtuturo. Kaya nga matapang ang mga totoong nagtuturo, nangangaral, na bubuhay sa salita. There is the spirit of boldness and power to those who are teaching and preaching the word. Kaya wala kang lakas, o kakayanan, o kapangyarihan. Nagturo ka dito, hindi mo naman napamumuhay. Wala pong epekto yan. Walang impartation of life yan. Do you hear me? Kahit magsisigaw-sigaw man sino man dito, nagtuturo, nangangaral, kung hindi pa rin nabago mismo personally. Walang impartation of life to those people na nakikinig. Naintindihan niyo pa? Gusto niyo mangaral dito? Gusto niyo magturo dito? Ayusin mong buhay mo para ikaw paliwanag sa kadiliman. Amen? Kaya yun yung sinasabi sa spirit of boldness. Ang kinasihan ng Espiritu ng Diyos mismo. May kapangyarihan, maghayag ng katotohanan ng Ebanghelyo kung nabubuhay sa salita ng Diyos. Kaya hindi na natin hanapin pa na, ay, hindi naramdaman yung Holy Spirit. Hindi tama puso mo. Hindi tama buhay mo. Mismo ang salita ng Diyos ay Diyos. The Spirit of God Himself. Nandun na po, maihayag na sa buhay na mga nagtuturo, nangangaral, nagpapayag. Because transform life. Are you there? Amen po ba? Kaya huwag na kayo maghanap pa kung sino-sino. Hanapin nyo si Kristo sa buhay nyo para maging Christ-like character ang bawat isa sa lugar na ito. Very clear, at sa akin pinagkatiwala ng Diyos na ating tagapagligtas ang pangangaral ng salitang ito. Kung wala ang Diyos o kahabagan ng Diyos sa buhay ng lingkod niya, wala na akong matagal na. Ba't ako tiyaga dito? But I rely upon God, trusting God that God can change and transform everyone's life here. Naniniwala ako may mababago pa rin ng Diyos. May magagawa pa rin ng Diyos. Mayroon pa rin totoo sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi ko lang titingnan yung isa, dalawa, tatlo. Titingnan ko ang gagawin ng Diyos sa bawat isa dito. Amen po ba mga kapatid? Kaya ang pag-ibig ng Diyos, kaya nga agape love. Wala ka ng limitasyon. Mahalin mo yan lahat. Kahit siya pinapakapangit na ugali. Dahil yun ang nais ng Diyos, mahalin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen po ba? Hindi tayo magtatangi. Sabi nga kanina, wala tayong tinatangi. Wala tinatangi si Pastora dito. Lahat mahal na mahal ko. Kaya alas 2, alas 3, kukuking-kuking na si Pastora dahil sa pag-ibig ng Diyos na lahat po kayo maranasan nyo na minamahal kayo sa lugar na ito. Amen po ba? Gusto mo minsan sumuko, pero Lord, hindi ako susuko hanggang may buhay pa ako. Amen? Yun pong pag-ibig. Hallelujah, umalis yung mga anak ko, almost kagabi, mga 11. Gusto ko matulog. Lord, nanalangin ang diwa ko. Ano na nangyari sa church? Ano nangyari sa mga anak mo? Ano na naman ang mga bagay? Lord, ano pong kulang? Ano pong dapat gagawin? Ano pong nais mo? Ano pong kalooban mo? Let your will be done. Naintindihan niyo po? Alas 2, alas 3. Lord, alas 2 na. Nagigising pa ako, alas 4, Lord. Hindi na natulog, diretso na. Sabi nga ni Sir, hindi ka na naman natulog, ano? Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Hindi niyo nakita, pero nakikita tayo ng Diyos. Amen. Sige po. Ano sabi? At sa akin, pinagkatiwala ng Diyos na ating tagapagligtas ang pangaral ng salitang ito. Go on po. Mahal kong Tito. Sino nagsasabi nito? Si Apostol? Pablo. Aking tunay na anak sa isang pananampalataya. Kaya pag may nakita dahil na bill dito, naturuan. Kayo po anak na ng Diyos dahil naturuan kayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sa isang pananampalataya, the faith that the Apostle Paul, mayroon siya na raise up.
Sumayunawa ang biyaya at kapayapang galing sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Yesu Kristo. Very clear. Sige po, tuloy natin. Iniwan kita sa Crete. Ano yan, Crete? Crete. Upang tapusin ang mga gawain hindi ko natapos, gaya ng bilin ko sa iyo, na pumili ng mga namumuno sa iglesia sa bawat bayan. So may dapat may ma-raise up. Ayan o, sinabi diyan. Ang bilin ko sa iyo na pumili ng mga namumuno sa iglesia sa bawat bayan. Iglesia church. Amen? So hindi pwede na pastor lang o pastora o tagapagturo lang sa palpito. Lahat po tayo may tungkulin. Pero kailangan pumili. Bakit kailangan pumili? Makikita mo kung sino talagang totoo maglilingkod at totoong susunod. Kaya ma-raise up sila sa kanila ring mithiin, the desire of their heart to serve the Lord our God. Amen? Sige po. Piliin mo ang may, magandang reputasyon. Isa lang ang asawa, ang mga anak ay manampalataya, at hindi napaparatangang magulo o matigas ang ulo. Do you hear? Do you read? Sabi, piliin yung matino. Hindi po, pasaway. Paano ka mamuno o magpahayag? Ang mga tao ayaw sa'yo makinig. Kasi nakita nila ang tunay mong pag-uugali. Hindi niyo po, kailangan maganda pong reputasyon natin. Kaya yung mga nagtuturo dito nangangaral, search your life, search your lifestyle, your character, your whole being, para wala po maipinta si Satanas. Amen po ba? Yun po yun, ang labanan. Kalinisan puso, kalinisan buhay. Kaya nga sabi, sino na naman magtuturo? Sino po yan? Ay, ayaw po na sa kanya kasi kilala tayo ng demonyo eh. Hello? Gusto niyo ba patotoo? Nang pumunta kami doon, may i-deliver, pinag-pray nung panahon, nandito pa kami, sa Antipolo. Sabi po ng poses na babae, tagal na po siya nakakadena eh. Kasi lagi siya may poses nga eh. Sabi ng aking kapatid noon, nung buhay pa, dalawin mga kawawa naman, babae, ganda pa naman. Sabi ko, ano naman gagawin ko? Pag-pray mo lang. So, kinadena siya ng pamilya niya na. Antipolo po ito. This is truth. Dalawa kami. Yung isa, sinasabi ng pastor daw siya, pastora. Mapanalanginin din. Kasama ko. Pagkakita ng poses, ano sabi ng poses? Sa'yo. Hindi ko naano yung sarili ko ha. Kasi bata pa rin ako nun sa faith eh. Ikaw ang linis-linis mo. Demonyo to ha, nagsasalita. Ang kinis-kinis mo, ang puti-puti mo. Akala ko anyo, yung physical. Linis-linis mo. So hindi ko pa naintindihan ibig sabihin ng demonyo noon sa babae. Ikaw! Marami kaming buta sa'yo, labas-masok kami sa'yo. Bakit ganun? So ibig sabihin ang dyablo, alam niya kung sino pag-ari niya. Naiintindihan niyo po ba? Pagkakita ng babae na yun, na inalihan ng 10 pulutong man yun, hindi ko alam. Ikaw ang kinis-kinis mo, ang linis-linis mo. Sabi ko, bakit kayo? Saan yun? Akala ko ang yung tinitingnan niya eh. Siyempre, wala naman tayong tagihawat. Akala ko yung malinis lang, maputi. Kapag pagpiling ko sa katabi ko rin, pastor din siya. Ikaw, labas-masok kami sa'yo, marami kami butas sa'yo. Ano sa palagay nyo? Hindi ko naintindihan pa noon. So, ganun pala, kilala. Kilala tayo ng Diyos at mas kilala tayo ng dyablo kung sino ang pag-ari niya. Kaya ingatan na natin mga buhay. Hindi ito kwentong barbero. Ito the truth. Dahil paglapit sa babae, nagsisigaw na siya. Ayoko, takot ako sa iyo. Naintindihan niyo po ba? Hindi ito kwento-kwentuhan lang. Because that's why I'm saying here, you need to protect your lifestyle na makasunod tayo sa salita ng Diyos, magawa tayo ng Diyos through His Word para magamit tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga sinabi, piliin mo ang may magandang. Sino paniwala sa'yo paglabas mo dyan? Halimbawa sa bahay mo, suray-suray ka. Naintindihan niyo po? Mag-attend kayo sa gawain namin. Hindi ka makaimbita kasi mismo sa loob ng pamamahay mo, nag-invite ka pa ng inuman. Hello?
Naintindihan no? Hindi mo siya mag-gather dito kasi mismo kasama mo sila sa tunggaan. Woo! Mahalin niyo ako ha. The truth will hurt but it will set you free. Naintindihan niyo po? Wala naman mga tao dyan. Saan kayo? Amen po ba? Ayun po, kailangan reputasyon natin, ingatan natin dahil ito represent Christ in our lives. Amen po ba? Hindi maparatangang magulo o matigas ang ulo. To be honest with you, yung mga anak ko naman wala namang makatigasan na eh. 4 sila po, ginagamit naman sila ng Lord sa bawat lugar kung saan sila. Their faith, their life. Kahit nag-webcam kami, yung pinapakilala nila yung kanilang mga prayer warriors sa Amerika, kahapon kausap po. Tuwang-tuwa po yung mag-asawang itim, prayer warrior po sila. So, yun po mga kapatid. Sige, tuloy po tayo. Sapagkat kailangan maganda ang reputasyon ng isang namumuno. Sino gusto mamuno rito? Sino? Sapagkat kailangan maganda ang reputasyon ng isang namumuno bilang tagapangasiwa sa gawain ng Diyos. Dapat ay hindi siya mayabang. Hindi mainitin ang ulo. Ayan, remember. Remember me. Ito po, dapat hindi siya mayabang. Hindi mainitin ang ulo. Hindi lasinggo. Hindi basagulero. At hindi gahaman sa pera. Grabe, no? May ano pala, ano tawag dito? Mayroon pala ang kailangan gawin. May standard ang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya kung nakita niyo, halimbawa si Kuya, siya mga siwa, pag nakita mo siya mayabang, magdala na kayo ng kamatis na bulok. Naintindihan niyo po? Kung nagyayabang siya. Naintindihan niyo? Hindi mainitin ang ulo. Pag mainit ang ulo niya, nagsalulpong na, huwag niyo siya tanggapin. Naintindihan niyo po? Example lang po yan, ha? Hindi lasinggo. Hindi naman umiinom yan. Kahit tubig. Kape lang. Hindi basagulero at hindi gahaman sa pera. Hindi naman siya nagbabasag ulo at hindi naman siya greed patungkol sa salapi. Naintindihan niyo po? Mabuti na lang. Sige, tuloy natin. Hallelujah! Example lang po yung church para alam yung standard ng Diyos sa gustong magturo, mangaral, magpahayag ng Ebanghelyo. Salip ay dapat bukas ang kanyang tahanan sa kapwa. Bukas naman yung tahanan ko. Kaya lang wala alam ko lagi, Lord. May ibigay sa kabutihan. Marunong magpasya kung ano ang nararapat. Matuwid. Ayun, mga kapatid, ha? Tingnan nyo lagi yung mga nagtuturo nyo. Kung ano ang nararapat, matuwid, banal, kailangan talaga ang kabanalan. Amen po ba? At marunong magpigil sa sarili. Kaya hindi pwede yung walang self-control ang sino man na nagtuturo ng pahayag ng Ebanghelyo. Kaya nandun yung fruit of the Spirit, which is patience, self-control, iyon po ang basis. Kita niyo po? Pero kung nagpapahayag ka na ng Ebanghelyo dito, mainitin ang ulo mo, huwag ka na magpahayag. Huwag ka na magturo. Ayusin mo muna ang buhay mo hanggang bumalik ka muli sa Diyos. Amen. Sige po. Maraming gusto magturo Gusto mangaral, magpahayag. Pero may standard tayo. Dapat ay pinaghawakan niyang mabuti ang mapagkakatiwalaang mensahe na itinuro sa kanya. So very important, hold on to God's promise and the Word of God Himself so that hindi ka malinlang o madapa. Dahil alam mo, ang guidelines mo ang salita ng Diyos. Itinuro sa kanyang upang may turo rin niya sa iba at may tuwid ang mga sumasalungat dito. Church, kaya nagre-review po si Pastora. Kaya po tayo, kailangan na natin disciple, disiplina. Kailangan natin matuturuan. Kaya kasi may namumuno. Kung lahat tayo namumuno dito, wala na susunod, wala mangyari. Sino gusto mamuno? Pakita mo muna sa akin buhay mo, totoo ka na. I will step down. Amen po ba? Kaya pag may nagbulong sa inyo, ganito si Pastora, iharap nyo sa akin. Kaya ko siyang harapin. Kasi naging totoo tayo sa Diyos. Hindi po naghihirap tayo sa anumang bagay, naghihirap tayo ang ating kalooban. Pag may nalaman tayong mga kapatiran na hindi pa rin totoo sa harapan ng Diyos. Amen?
Kaya ang tanong ko, Panginoon, ano pang dapat gawin na para lahat makapasok sa iyong karyan, para sila makasunod, Panginoon, para sila mapagpala ang buhay nila, Panginoon. Naintindihan niyo po ba? Para mapagkatiwala ang mensahe, itinuro sa kanya, upang maituro rin niya sa iba't at maituwid ang mga sumasalungat dito. Amen! Pag sumalungat ka, hindi na ako magsalita sa iyo, tutumba ka na talaga sa akin Sige po, tuloy tayo. Hallelujah. Sapagkat marami ang hindi naniwala sa aral na ito. Do you hear? Do you read? Marami pa rin hindi naniniwala. So kung nakita ka na gawa ka na bago, ka man maniniwala na. Dahil salita ka ng salita, hindi ka naman nagawa na bago, wala talaga mababago kasi ikaw tinignan Naintindihan niyo po ba? Ayan sapagkat marami ang hindi naniwala sa aral na ito, lalo na ang grupong pinipilit na magpatuli ang mga manampalataya. So, kaya magpatuli. Walang kabuluhan ang kanilang mga sinasabi at mga mandaraya sila. So, ito may basis, standard life of living, na kailangan talagang katuwiran ng Diyos makikita na sa atin. Sino ba gusto talaga magawa na ng Diyos? Bakit di ka pa rin makasunod? Ano pong dahilan? Ano pong reason? Sarili mo. You love yourself more than the Word of God. Na nais ng Diyos na magawa ka na mabago para magamit ka ng Diyos. Sige po, tuloy po. Kinakailangan pigilan sila dahil nanggugulo sila sa mga sambayas sa pangangaral ng mga bagay na hindi naman dapat ituro para lang kumita ng salapi. Ito yung mga prosperity preacher. Yung mga hireling. Sinasabi may bayad, bayaran. Dito po ang mga pastor nyo walang bayad. Ako pa nga nagbabayad. Bayad. Naintindihan niyo po? Para lang maiyag ang ebanghelyo na lahat po tayo ay masaya. Amen? Iyon po, hindi tayo hireling dito na kailangan niyo kung swelduhan o bayaran. Pero sa iba pang lugar sa Amerika, kayang lalaki mega church sila, so kailangan napaka higpit pagdating sa ikapo. Kahit hindi na mabago buhay, kahit nasa kasalanan pa rin, basta mag-ikapo, okay yan kay pastor. Ayaw naman natin ganon. Intindihan niyo po? Bigay ka nga ng bigay. Hindi ka naman nabago, kawawa ka naman. Okay. Hallelujah! Nagbibigay naman ko ng 3 milyon na. Sabi ni pastor, sige, okay lang, hindi ka magsimba basta nagbibigay ka. Okay ba yon? Maligtas ba yon? Kasi nagbibigay siya na malaki? Hindi. Ang nais ng Diyos yung buhay mo, pagsunod sa kalooban ng Diyos, na maging matuwid ka, banal, sakdal sa paanan ng Diyos. Amen. So, mga kapatid, para lang kumita ng salapi, hindi naman tayo nandito para kumita Sakripisyo nga para maabot lahat dito sa lugar na ito. Sige po, tuloy. Isa mismo sa kanilang mga propeta ang nagsabi, ang mga taga-Crete ay, Krita dito sa ibang Bible, ay sinungaling, asal hayop, at mga batugang matatakaw. Ang sakit, no? Paano kung sabihan ka na sinungaling ka? Pero Kristiyano ka na. Payag ka ba? Sabihin nyo, asal hayop ka, ang hayop na ugali mo. Payag ka rin ba? Sabihin ka, hayop ka. Payag ka ba sabihan ka ng ganyan? So, of course, hindi ka hayop dahil anak ka na ng Diyos. Nagawa ka na ng salita ng Diyos. Ayaw natin tawagin tayong hayop. Kung pag-English, animal. Animal na bata to, tigas-tigas ulo, tigas ng mukha. Diba? Pag sinaganyan mo na anak mo, gaganon talaga paglaki. Hello? Parang hindi kayo nakarelate. Sinungaling, asal hayop at mga batugang matatakaw. Sino pang batugang dito? Sino pa batugan dito? At higit sa lahat matatakaw. Parang wala naman. Mayroon pa ba? Wala na. Wala na po! Wala na tao dyan? Wala mo yun. Ibig sabihin, pag wala sa masagot, batugang, matatakaw, kung mayroon pa tayong buhay na ganon, hingin natin sa Diyos na maituwid tayo. Amen? Sige, tuloy natin. Bigat, no? Bigat ng word. Tama ang kanyang sinasabi, kaya maigpit mo silang, pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya. So yun po ang nagtuturo, maraming ayaw kasi totoo ang sinasabi.
Pag nakanti mo siya through the word, ayaw na sa'yo. Kasi gusto nila yung tinitig, ano lang, yung gusto nila maririnig na katuruan. Kaya pag nag-aaral ka na ng katotohanan, marami nang ayaw sa'yo. Amen po ba? Pero kung yung nakikinig na gusto magpagawa sa Diyos, magpabago sa Diyos, madali po yan mapagpala. Amen? So, sige, tuloy po natin, kuya. At huwag nang pansinin ang mga katang-isip na mga Hudyo o mga kautosang gawa-gawa lamang ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Kaya marami na hindi, wala nang belief wala nang trust, wala nang faith, kasi sa mga nakita din nilang sa kapwa nila. Amen? Marami na tinag. Marami po nag-backslide kasi tiningnan niyo si sister, tiningnan niya si brother, higit sa lahat tiningnan niya yung pastor. Ayaw na mag-church. Kasi nakikita niya yung pastor. Amen po ba? O tuloy. Huwag tayo magpaninlang. Sa mga malilinis ang isip, lahat ng bagay ay... Wow! Malinis na ba isip mo? Sige nga, pumikit ka ng mata mo. Malinis ba isip mo na ngayon? Natauhan ka na ba? Hallelujah. Amin po ba? Ganun tayo Nag-a-assume tayo, nagpipresume tayo, hanggang nalaglag na tayo sa kasalanan. Stripe. Kung nagkagat-kagata na tayo, nag-create na tayo ng pagbabahagi, bata, matanda, elders and people, mga kapatiran, mga nanay, mga tatay, mga young people, yun na po yun. Kasi po, nakalimutan natin na kailangan natin malilinis ang ating isip. Kasi yun po lahat ng bagay sa atin ay tama, matuwid, banal, sakdal, malinis. Amen? Ngunit sa mga marumi ang isip, ay hindi sumasampalataya, walang anumang malinis. Lahat po masama, lahat po, lahat, yung tinatawag na critical spirit, walang maganda sa kanya, lahat na lang pangit sa kanya. Pangit mismo siya Naintindihan niyo po ba? Kaya very clear, malilinis ang isip kung malinis din ang ating puso, budhi. Walang anumang malinis, ang totoo narumihan ang kanilang isipan at budhi. So, dapat wala na tayong ganyang buhay, church. Kasi tinuro. Hindi lang namin salita. Ito po mula sa katuruan ng mga apostol. Sinasali na lang namin. Kaya lang kami pagsalita mensahero ng Diyos. Iyon ang binabasa na lang natin. Dapat wala na tayo sa ganitong buhay na masamang ugali, masamang kaisipan. Lagi sa ating makikitaan na mabuti po tayo, lalo na sa ating kapwa. Kasi ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hindi pa rin ba naintindihan yung ulit-ulit na sabi dito, pag mahal mo ang Diyos, mahal mo yung kapwa. Amen. Hallelujah. Sige po. Tuloy. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos. Kilala niyo ba ang Diyos? Kilala ba natin? Bakit tatlo lang nag-amen? Hallelujah. Sinabi nilang kilala nilang Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga... Amen po ba? Gawa ka ng kwento dyan. Sige, may araw ka rin. Sila'y kasuklam-suklam. Masuwayin at walang mabuting ginagawa. Church, tayo po ba hanggang ngayon ganun pa rin? Kailan ba kita himas-himasin po? Sige na, magbago ka na. O isang job lang kung tumba ka. Ano ba gusto nyo? Sila'y kasuklam-suklam na masuwayin at wala mabuting ginagawa. Kasi kahit maglumpasay ako din, magbago naman kayo. Sige na. Wala akong magagawa. Kasi choice mo yan Gusto mo yan manatili sa kaugaling, sa maling buhay. So sabi ng Lord, sinasabi nila kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman makikita sa kanilang mga gawa. Ito po, yung gawa natin, pag-ugali natin, buhay natin, tinitingnan po ito ng Diyos. Amin po mga kapatid. Alam niyo pa po yan? Sila'y kasuklam-suklam, masuwayin, at walang mabuting ginagawa. Kaya lagi niyo bantayan yung kapatiran natin. Amen! Sabihin mo, magbago na tayo. Sama-sama tayo sa langit. Sama-sama tayo na maharap tayo sa Diyos. Encourage them to be good. Amen! Hindi na sabihin mo, alam mo, wala. Huwag ka na magmaritoy, huwag ka na magmarites, tama na. Sige po, tuloy. Ngunit ikaw, Tito, ituro mo ang naayon sa wastong aral. Sino po ito nagsasabi kay Tito?
Grabe, no? May habilin si Pablo sa kanyang mga kasamahan, sa kanilang anak-anakan para maturuan din yung iba. Kaya huwag kayong magalit sa mga nagtuturo dito. Dahil mahirap po yung sakripisyo natin. Pero Diyos ang sinusunod natin, kaya wala tayong takbo, hindi tayo hinto, hindi tayo, hallelujah, manghina, manlamig o manlupaypay, dahil nais ng Diyos tayo lahat sama-sama sa kaharian ng Diyos habang buhay. Amen! Yan o, maliwanag, ngunit ikaw, Tito, ituro mo ang naayon sa basong aral. Sige, tuloy po. Ang mga nakatandang lalaki ay turuan mong maging. Brother, may hinaon ka na ba? Ha? Talaga? Si Lord lang nakakaalam. Marangal, marunong magpasya kung ano ang nararapat, at matatag sa panampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. So may pagtitiis po ba tayo? Ayan o. Ang mga nakatandang lalaki ay turuan mo maging mahinahon. Brother, maging mahinahon ka lagi. Huwag ka madaling mainis. Huwag ka madaling mapikon. Dahil sabi dito, mahinahon, marangal, marunong magpasya kung anong nararapat. Kasi pag iba lagi, yung sinasabi nga, slow to speak, slow to anger. Ano ba, verse ano yun ng ano? Saan ba natin makikita yun? Hallelujah. Na kailangan po ang mga anak ng Diyos, hindi basta nagagalit. Tandaan nyo, ito mga minamahal kong kapatid, dapat maging handa kayo sa pakikinig. Santiago 1:19-20, dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Sino po walang self-control? Ibig sabihin, madali ka nagagalit. Walang patience, mahina ang pasyensya mo. So yun po yun. Pero kung nakilala mo na ang Diyos, sabi po dito sa Ezekiel 36:26, I will also give you a new heart, and I will put a new spirit within you. I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. So ito po yun. Pag ikaw po sumunod sa Diyos, bago ka ang naang puso mo, hindi na luma. Amen? Kaya, ito yung tinuturo sa atin, no? Sa pag-ibig at sa pagtitiis. Tuloy po tayo, Kuya Luis. Dito to na pala. Ganon din sa mga nakatandang babae. Turuan mo silang mamuhay ng maayos. Mga babae, bilang mga mananampalataya, huwag silang mapanira sa kapwa. Walang marites na sa Kristiyano. Totoo. Gusto niya lagi lahat maayos, tulungan sa bawat isa, hindi sisiraan. Amen po ba? Mga babae, oo. Nabasa mo ba yan? May marunong ka ba magbasa? Hallelujah! Ito po, hindi lang sa bata, matanda, sa lahat. Huwag na tayo magturo. Kasi sabi, turuan mo silang mamuhay ng maayos bilang mananampalataya, huwag silang mapanira sa kapwa at huwag maging mahilig sa alak. May babae ba mahilig sa alak? Mayroon pa ba? Ako yun dati, pero ngayon hindi na. Dapat ay turo nila ang mabuti. Amen! Naintindihan ba natin ang babasa natin? Ipamuhay na natin to. Put it in application para po tayo magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sige po, sige. Upang maturuan nila ang mga nakakabatang babae na mahalin ang kanilang asawa at mga anak. Kaya mahal na mahal ko mga anak ko eh. Gusto ng mga anak ko lagi sa tabi ko nga eh. Kahit magsakripisyo ako kasi mahal ko mga anak ko eh. Naintindihan niyo po? Kaya ayaw, mama, pwede dito muna kami. Sige. Kaya lang yung asawa eh. Uwi na tayo. Dito muna ako eh, mama. Ano? Uwi ba tayo? Hindi. Takot sa asawa. Sige po, sunumunod eh. Sige po. Hallelujah. Marunong magpasya kung ano ang narapat. Malinis ang isipan. Napakalaga yung isipan mo, baguhin mo na, walang pabago-bago. Masipag sa tahanan. Oy, mga tamad dyan ha, may sinabi nito, kailangan masipag sa tahanan. Basura, ibasura mo na. Huwag mo ipunin, kapabayaan. Lalangawin ka, dadagain ka, iipisin ka pa. Kailangan malinis ang isipan, masipag sa tahanan. Mabait at mapagsakop sa asawa. Di ba, sir?
Papasakop naman ako sa iyo, sir, di ba? Upang hindi mapintasan ng ang salita ng Diyos nating tinuturo. Ganon kami ni sir, pero pag mayroon po kami lagi, pwede ba tayo pumunta sa ano? Pwede ba kailangan pa? Nandun lagi pagpapasakop ko pa rin. Strong lang ang personality ko, pero hindi ako nagdesisyon na hindi niya oo siya. Naintindihan niyo po? Kasi kailangan ipagpasakop para walang away. Tatanong ka muna. Hindi ka pwedeng magdesisyon kasi may asawa ka. Pero kung wala ka ng partner, sa Lord ka na magtanong. Amen? Hindi sa kapitbahay, baka i-chismis ka pa. Sige po. Ganon din, ikayanin mo ang mga nakakabatang lalaki na magpasya kung ano ang nararapat. Ayan o, guidelines ito sa atin lahat. Para sa atin lahat, walang exempted. Amen? Sige po, tuloy. Magpakita ka ng mabuting, ano? Nagpakita ka na ba na good person ka? Halimbawa sa lahat ng bagay, maging tapat ka at taos puso sa iyong pagtuturo. Ito po yung totoo. Hindi po pwede tayo hilot-hilot dito pa kunwari. Bakit? Why wasting our time, money, effort? Kung wala naman nababago at binabago dito. Hayaan mo na lahat sila sa impyerno. Pero ayaw naman natin ganon. Kasi may ginawa ang Diyos na tinakda ang lugar na ito. Amen. Kaya tuloy lang. Takbo lang takbo habang may natira pa. Sige po. Those who can endure up to the end will be saved. Tiyakin mong tama ang iyong panalita at walang may pintas dito. Upang ang mga sumasalungat sa atin ay mapahiya dahil wala silang masabing masama laban sa atin. Tingnan nyo yung lifestyle, yung buhay. Kahit anong akusan-akusayan, buhay ka na napatutuo. Wala kang dapat ipaliwanag. Sa korte na lang siya magpaliwanag, pero ikaw, alam mo ang buhay mo sa harapan ng Diyos. Amen? So, tuloy po tayo. Hallelujah. Sige, tuloy. Tuloy. Tapusin natin ng tito. Turuan mo rin ang mga alipin na maging masunurin sa kanilang mga amo sa lahat ng bagay upang masiyahan ang mga ito at huwag silang maging palasagot. Yung may mga amo, yung mga may boss, yan makita ang kaamuhan sa buhay mo rin, masunurin ka, natuturuan ka na, at hindi ka yung lagi na lang umaangas o sagot ng sagot. Sige po, tuloy. Huwag din silang mangungupit sa kanilang amo. Naintindihan niyo po ba? Mga anak, ang amo niyo, nanay, tatay niyo minsan, sabi nga, kumuha ka sa wallet ko, bili ka ng ganito. Kumuha ka pa ng iba para sa bulsa mo. Pangupit nyo hindi. Ang pangungupit ba at pagnanakaw pareho? So, alam nyo ng tama at mali, di po ba? Pag inutusan ka nanay mo bumili ng, ano pinabili, asukal. Magkano ang asukal 1 kilo ngayon? Ha? May tindahan dyan. Halimbawa, ang asukal, 50. Kumuha ka ng 100. Sinabi mo, Nay, 100 po ito. Nangupit ko, hindi. Yun tandaan yung sinabi dito. Huwag din sila mangupit sa kanilang amo, kundi ipakita nilang sila'y tapat sa pangatiwalaan ng sa ganon. May pakita nila sa lahat ng kanilang ginagawa ang kagandahan ng ating mga itinuturo tungkol sa Diyos na ating tagapagligtas. Hallelujah. Kanina lang kami nag-usap ng anak kong isa Sabi niya, Mama, nakakita ako doon sa mga inaayos ko ng bag ng $35. $35. Wala naman kakukatabi, wala naman sa office niya. Kasi yung trabaho niya sa isang bagsakan ng lahat ng mga donation. So ngayon, kanina lang kami nag-usap. Nag-isip ako kung itago ko kasi wala. Wala naman nakakita Ako lang nandoon sa mga dinidonate. $35, malaki-laki na rin to. Pero sabi niya, hindi naman ito akin Intindihan nyo? Nung pumunta sa sabisor niya, Ma'am, there is money inside of the bag. Okay, put that in my office. Pero yung kasama niyang isa, nakakita ng $6. Sabi ng kasama niya, sabi ko to kasi kailangan ko to mamaya. Naintindihan niyo po? Sa $6. So yun po isang bagay na ma-compare natin na
Hindi na tayo tumitingin doon sa may makuha tayo. Hindi naman atin yun eh. Bakit natin pagka-interesan? Kupit yun, hindi. Kailangan po matuto tayo, maging totoo tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay dahil ang pagpapala ng Diyos nakaantay kung ikaw ay totoo matuwid sa lahat ng bagay. Amen? Kaya sabi niya, anong gagawin ko sa $35 kung nagagalit ang Diyos sa aking buhay? Amen? Yun po yun. Ikaw mismo, you know how to respond. In every situation, naalukin ka, ito po ba'y kakabuti, ito po'y kakasama. Amen? So, ipakita nila sa lahat ng kanilang ginagawa ang kagandahan ng ating mga tinuturo tungkol sa Diyos na ating tagapagligtas. Yun mga kapatid. Naturuan na tayo ng Word of God. Kaya hindi na tayo mahulog sa kasamaan o sa anumang alok ng kasalanan para tayo ipahamak ng kadiliman. Amen? Sige, tuloy po. Hanggang 3 yan eh. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Kaya dito sa church, kailan ba tayo nagtago ng salita ng Diyos? Kailan natin tinitwist ang salita ng Diyos? Puro Word of God ang nasabi na dito. Oo, noon, inaamin natin na laktaw-laktaw lang ang ating sinasabi na hindi naunawaan ng lahat. Ngayon, word by word, binabasa natin para wala tayo ma-question. O mayroon pa tayong gagawing para ikasira ng mga nagtuturo at mga ngaral sa lugar na ito. You know, hindi na madagdagan na sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Hindi na nailihim. Kaya alam mo na kung ano pong palantuntunin ng Diyos, alintuntunin ng Diyos, paano ka makapasok sa langit? Binigay na nga po, hindi na inilihim. Amen? Pagiging matuwid, banal, sakdal na buhay. Amen? Sige po. Ito ang nagtuturo sa atin ng talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Nababasa po ba natin? This is the standard of living needs by the people of God. Pero pag hindi ka makasunod, wala ka nang magagawa. Lalangoy ka sa dagat-dagatang apoy. Kasi mayroon na siyang guidelines eh. Nakakatakot mga kapatid kasi hinayag ng lahat sa sanlibutan ng katotohanan upang tayo maligtas. Marami pang hindi nakarinig dahil hindi nagbabasa ng Word of God, ayaw sumunod, ayaw pumasok, kahit anong imbita mo, ayaw. Hindi nila alam na ang sekreto hinayag na sa inyo para makapasok sa langit. Hindi, pag namatay ang isang tao, hindi ninadasalan para makapasok sa langit. Ano kasi siniswerte? Intindihan niyo po? Ayan o. Napako ang Diyos. Diyos, na perfecto ganap ang buhay. Napako para sa'yo, para sa atin, para tayo maligtas. Ang guidelines niya sundin lang natin. Wala nang iba. Wala nang 40 days. Wala nang padasal. Wala nang ulit-ulit na nobena para sa mga patay. Walang katotohanan yan. Ay nangyari, nalinlang tayo sa maling katuruan. Yun po yung maling katuruan na maling kasinungalingan ng kadiliman para tayo hindi makasunod sa Diyos. Hindi inayag ng katotohanan. Sa ating bilang Kristiyano, may Biblia, guidelines ng Diyos para tayo makapasok sa langit. Nasa iyo na lang kung susunod ka o hindi. Are you there? Pero mo sa libo-libo dito sa Block 18. Marami pa rin ayaw pumasok. Nakapasok na, labas pa rin ulit. Kasi hindi ko maiwanan ng pagsisugal ko, pagsigarilyo ko, paglalasing ko, pagdodroga ko eh. Hindi sa impyerno ka talaga lalangoy. Wala na kang kakasisihin. Are you there? Di po ba? Tinago ba ng Diyos? Hinayag niya sa lahat na nakinig at may pangdinig pa. Now, this is the time to follow and obey the Lord's word. Very, very clear. Yan o, kaya namuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Kung makadiyos ka, matuwid ka, wala ka na sa kasalanan. Tuloy po tayo. Habang iniintay natin ang napakagandang pag-asa, na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos, ito pa itong isa. Babalik ang Diyos anytime, any moment. Kaya handa mo rin yan. Kung di ka pa mamatay ngayon, babalik pa rin ang Diyos sa'yo. Ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Tuloy po. Sige po. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan. Ito yung sinabi ko kanina, napako siya para sa ating lahat. At upang tayo maging mamamayan
niya na malinis at handang gumawa ng mabuti. Mabuti, mabuti, mabuti ang Diyos na nagsasabi dito para sa kabutihan mo. Amen? Yun po yung mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos walang makakasukat. God loves His children, His creation. Gusto niya tayo lahat makasama sa kanyang karian. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon. Amen! Hallelujah! Ituro mo sa kanilang mga bagay na ito. Kaya tinuturo ko ito sa inyo. Sa inyo na lang yan kung magmatigas ka pa. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa paghimo at pagsaway. At huwag mong hayang hamakin kanino man. Kaya yung sinasabi ko sa inyo Hindi pwedeng okay-okay lang ginagawa mo. Nagpapagal kami. Pero ikaw, relax lang. Kung gusto mo lang. Kung ayaw mo rin. Hindi pwede yun. Kaya nga may pamunuan. Pag ayaw mo sumunod sa pamunuan, ay mag-alsabalutan ka na. Doon ka na. Na malaya ka makagawa ng kasalanan. Bukas ang pinto. Pero kung gusto mo manatili, sumunod ka sa kautusan ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya hindi kita pipigilan kung gusto mo baka walang hiya. Marami ka pa idadamay. Pero kung gusto mo maging mabuti, kaya pag tinanong, kamusta kayo? Mabuti po. Amen po ba? Kasi tama ang iyong kaisipan. Walang marumi sa iyong kaisipan. Lahat malinis, kaya mabuti ka. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Love me. Mahalin niyo ako. Amen? Ituro mo sa kanila ang mga bagay nito. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa paghimok at pagsaway. May authority, Paano ka pa tinawag na pamunuan kung di ka sinusunod? Kung ayaw sumunod, layas! In Jesus' name. At huwag mong hayaang hamakin kanino man. Tuloy po, sige po. Palalahan mo ang mga manampalataya na magpasakop. Ano sabi? Ba't ayaw mo magpasakop? Eh di, makasarili ka talaga. At sumunod sa mga may kapangyarihan. Kinakailangan lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. Sabi mo sa sarili mo, mabuti ka. Huwag ka sumaymangot, sister. Mabuti ka. Amen? Hallelujah! Ayan kailangan lagi silang handa sa paggawa na ng mabuti. Amen? Tuloy po natin. Malapit na tayong matapos. Ang tito po hanggang 3 lang. Palalahanan ng mga manampalataya na magpasakop sumunod sa mga may kapangyarihan, kailangan lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. Tuloy po. Huwag nilang siraan ang sinuman. Woo! Nakasulat pala. Sino wag mo siraan? Ang sinuman. Huwag tayo pamili ng circle of friends. Yan gusto lang natin. Kasi binigay naman ng Diyos lahat yan sa atin, sa bawat isa. Are you there? Bakit bingi kayo? Nagtatanong ako Are you there? Amen. Huwag nilang siraan ang sinuman at huwag silang maging palaaway. Bakit ka palaaway pa rin hanggang ngayon, sister? Sa halip, dapat silang maging maunawain at mapagpakumbaba sa lahat. Mahirap magpakumbaba, no? Nahirapan ba kayo magpakumbaba? Mahirap talaga magpakumbaba pag prideful ka. Pero kumain ka na lang ng fried chicken. Tapos magpakumbaba ka. Amen? Hallelujah. Sige po. Ayan Huwag nilang siraan ng sinuman, huwag. Sapagkat nung una tayo rin ay kulang sa pangunawa. Tungkol sa katotohanan at mga masuwayin. Ganyan ako dati. Gusto ko sila ganyan kaagad. Pero ngayon, unawa, kasi galing din ako niyan. Naintindihan nyo? Sapagkat nung una tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at mga masuwayin. Nilinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Inggitero ka kasi. Inggitera ka. Kinaputan tayo ng iba at kinaputan din natin sila. So, dapat wala na tayo sa ganyang standard of living. Nakasulat pala, mga kapatid. Hindi sinabi ni Pastora yan, binabasa natin po ito sabay-sabay. Kaya ito pong standard na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin para tayo mayroong guidelines para paano makapunta sa langit. Handa na ba tayo papasok sa langit? Kailan?
Yun po yun mga kapatid. Bilisan nyo na. Sunod ka agad. Para sigurado na tayo. Amen po ba? Kahit kang puutan ka pa ng iba, huwag kang mapuot sa kanila. Nakita niyo pag-ugali? Dapat, mahalin natin sila. Kahit huwag mo kapuutan. Kasi sinabing standard po ng Diyos yan. Sige po, taas po tayo. Ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuti. Kaya nga, we cannot be saved by good works. Kundi dahil sa Kanya. Kaya kung hindi ka marunong mag-unawa, umaawa, hindi ka rin kaawaan ng Diyos. Amen? Yan niligtas ka na ng Diyos dahil hindi sa mabuting gawa, kundi sa Kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin na nagbigay ng bagong buhay. Without the Holy Spirit, walang transformation of life. Kaya napakalaga ng banal na Espiritu na manatili sa atin, dwelling place. Kaya ang pangalan ng church na ito, the dwelling place, kasi pinagharian tayo ng Espiritu ng Diyos. Kaya wag nyo sabihin na hindi nyo na naranasan ang Espiritu ng Diyos, may problema ka. Pag hindi mo na naranasan personally ang Espiritu ng Diyos, may problema ang puso mo. Kasi araw-araw nandiyan yan nananahan sa'yo. Andiyan na yan po, hindi naalis yan kung malinis matuwid ka sa lahat ng oras at panahon. Amen po ba? Kaya sa'yo, kung lifestyle mo, buhay na buhay, paglilingkod, pagsunod sa Diyos, ordinaryo na lang sa'yo yan, nandiyan ang palala Espiritu ng Diyos. Kasi lifestyle mo, sumusunod ka sa Diyos. Kaya huwag ka na magtuturo o mag-question mark, may problema ka. Huwag mo sila, ikaw, ano ka? Sino ka? Ikaw lagi, search your heart to God. Kailangan mo lagi search mo yung buhay mo. Amen po ba? Huwag ka na magturo. Dahil ang Diyos po ay binibigyan ka ng pag-asa. Hallelujah! Banal na Espiritu naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masaganang binigay sa atin ng Diyos ang banal na sa pamagitan ni Yesu Kristo na ating tagapag. Hindi ba kayo natutuwa, mga kapatid? Naintindihan ba natin ang katuruan ngayong araw? Mahirap po ba intindihin? Ibig sabihin, balik kita sa grade 1. Wala ka kaintindihan, maliit ang utak mo, kailangan palakihin niya, mamaga ba? Para makaintindi ka na ang Diyos po, masaganang nagbibigay ng Espiritu Santo para sa totoong sumusunod. Amen! Tuloy po. Upang sa kanyang biyaya, may turing tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggang na ating inaasahan. Ito inaasahan natin makapasok tayo sa langit together with the Lord our God eternally. Amen po ba? So, sino gusto pumasok sa langit? Wala. Yung iba ayaw pa rin talaga. Ang tigas ng mukha. Hallelujah. Church, gusto ko tayo lahat. Magkita-kita doon, kang yakapan. Oh, salamat, nandito ka rin brother, nandito ka rin sister. Salamat, ang tagal kita pinaghirapan. Ipanalangin. Nakuha niyo po ba? Amen po ba? I love you with the love of the Lord. That's why we reveal the standard of living of Christ to be with us forevermore. Hallelujah. Sige po. Ang mga aral na ito ay totoo. Totoo hindi? Totoo. At mapagkatiwalaan. Kaya gusto ko ituro mo ang mga bagay na ito upang ang mga sumasampalataya, sabi ni Apostol Pablo, sa Diyos ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay mabuti, kapakipakinabang sa lahat. Wow. Hallelujah. Very well said. Sige po. Tapos na? Wala na? Ayan. Ngunit iwasan mo ang mga walang kwenta. Pagtalo-talo ang pagsusuri kung sino-sino ang mga ninuno at mga diskusyon at debate tungkol sa kautusan dahil wala itong maidulot na mabuti. Kaya kung nakita niyo sa Matthew, pag-start ng Matthew, nandun po ang mga genealogy. Hindi tayo nag-focus doon. Kasi kwento ng kanilang pinag-aangkan ng mga Israelites. Pero ang mahalaga, yung turo ni Kristo na nabago at nababago tayo. Dahil ito po may kabuluhan. Kayo yung, nagsaangka-angka, nagmula, si Ismael, si Abraham, wala na tayo muna doon. Yung tinuro ni Jesus na maging banal sakdal ang buhay mo, yun napakahalaga. Sige po.
Pagsabihan mo ang taong sumira sa inyong pagkakaisa. Ito nga kaya kinukorek tayo eh. Wala tayong pinpoint na siya kasi. Wala na. Itakwil mo siya kung pagkatapos ng dalawang babalay, hindi pa rin siya nagbabago. Ito ha, I warn you church ha. Chance. Pag hindi pa rin, ako na magkaladkad sa'yo palabas. Mayroon pa ba dapat kalad ka rin? Of course, wala na. Dahil may takot na tayo sa Diyos. Amen? Dalawang babalay, hindi pa rin siya. Pero sabi dito, kung pagsabihan mo ang taong sumira sa inyong pagkakaisa, itakwil mo siya kung magpagkatapos ng dalawang babalay, hindi rin siya nagbabago. Mayroon pala? May warning? May warning, church? Amen. Tuloy. Alam nyo na masama ang ganyang tao. At ang kanyang mga kasalanan mismo ang magpapatunay na parurusahan siya. Ouch. Kaya ingatan natin ating buhay. Dahil po may kaparusahan. Amen? Yan na po ang pinakahuli, Kuya Chris. Ha? Tuloy, sige tuloy. Hallelujah. Papuntahin ko riyan si Artemas o si Tychicus. Kapag dumating na sino man sa kanila, sikapin mo makapunta agad sa akin sa Nicopolis. Dahil napagpasyahan kung doon magpalipas ng taglamig. Ito po ang apostol ng Diyos. Okay na. So nakita, ha? Oh, nakita niyo po mga kapatid? Yung binasa ba natin may katuturan? May katotohanan. Ano pong nais ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ha? Handa ka na ba sumunod? Handa ka na ba magpabago? Amen. Kailangan natin maging ehemplo sa iba. Sabihin mo sa katabi mo, very sharp. Kailangan mo maging ehemplo sa iba. Sige mo, sa katabi mo, sabihan mo siya. Parang nahiya ka pa magsabi. Sabihan mo nga. Yung mag-asawa dyan, sabihin mo asawa mo, kailangan mo maging ehemplo sa iba. Naintindihan niyo po ba? Yun po yung nabasa natin sa Titus 2, sa 6:8. Amen? So yun mga kapatid, paano ba tayo mabuhay bilang mga Kristiyano? Paano ka ba nabuhay bilang isang Kristiyano? Kailan mo maging seryoso na sa buhay at magkaroon ka pagtitimpi, self-controlled life. Amen? Sino po dito walang self-control? Hallelujah. Yung walang control na sa buhay, self-control. Sa Tagalog, ano yung self-control? Bakit hindi ka makapigil sa sarili mo? Dahil wala kang God-fearing life. Wala kang takot sa Diyos. Pag may takot ka sa Diyos, hindi ka nagagawa na bigla ka lang ngayon Naintindihan niyo po? May pigil dapat sa sarili. Kailangan mo magawa ng mabuti para maging ehemplo sa iba. Amen? Hallelujah. Yun po ang tuturo sa Tito. Yun po ang kanyang mensahe. Kailangan natin mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kasi kung wala kang pag-ibig mula sa Diyos, hindi ka marunong umunawa. Naintindihan niyo po mga kapatid? Kailangan mahalin natin ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. So, mga kapatid, maging seryoso tayo sa pagsusunod sa Diyos, sa katotohanan, para tayo mayroon ng pagpapala. Sabi dito, kailangan natin mag-isip bago tayo magsalita. Kaya slow to speak. Sabi kanina sa binasa natin, slow to anger, quick to listen. Yun pong mensahe po dito. Bakit kailangan natin mabuhay na maka-Diyos na buhay? Bakit po? Because we represent Christ. Through our life, we represent Jesus Christ. Amen? Para makita tayo, ay, siya pala yung naturuan na ng Diyos. Amen? So, ang tanungin mo nga katabi mo, naturuan ka na ba ng Diyos? Amen. Yung nagtatanong, sabihin mo ikaw kaya, naturuan ka na ba? Ba't hanggang ngayon pasaway ka pa rin? Naintindihan niyo po ba? Ang galing no? Pero siya hindi nakita sarili niya. Amen? Hallelujah! Hindi tayo nagbibiro, totoo yun. Kailangan po maging ehemplo sa iba, lalo na sa mga kabataan, mga matatanda.
Kaya, lalo na sa mga bago, maging ehemplo po tayo. Kaya ang ating pag-ugali ay kailangan natin ipakita na tayo may kaugalian ni Kristo. Kaya nga, kailangan lagi tayo tahimik pagdating sa mga bagay sa katuwiran ng Diyos. Kasi marami po ang nakatingin sa atin. Amen? Hallelujah! So ano pang gusto nyo marinig na turo, mga kapatid? Ano pang nais nyo ipahayag dito sa kaligitnaan ito para ikaw magawa at mabago ng Diyos? Amen po ba? Hanggang ngayon ba hindi pa tayo marunong magpatawad? Church, dito kayo makinig, huwag kayo magkwentuhan dyan. Gusto niyo mag-altar call na ako, panglihans ko na kayo. Hallelujah. Okay. Ito ha, huwag kayo magalit kay pastora ha. Pag ako nagbigay ng instruction, ano sabi kanina? May pamunuan, di po ba? Sumunod tayo, hindi. Para sa kabutihan mo ito. Para mabago tayo. May disiplina. Hindi pwede yung gusto mo mangyari. Ikaw na mamuno. Pero pakita mo muna sa akin yung buhay mo, tama. Intindihan niyo po ba? Hallelujah. Kasi po, para lahat po makasunod. Hindi na ikaw yung nakikita. Ba't siya hindi naman sumusunod? Kaya nga, sabi nga nabasa natin, you are the living example, a follower of Christ. Amen. Magandang sumusunod ka para makita mo rin sarili mo na ikaw pala ay chosen one. Amen. Mahal ka ng Diyos. Kaya nga inaabot ka ngayon sa kapayagan ng Diyos. Kung wala pag-ibig ang Diyos, hindi tayo ngayon nabigyan ng liwanag. Amen. Maganda ka nga ngayon, mas gaganda ka pa kung susunod ka lalo sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yun po mga kapatid. Marami pa tayong dapat iiyak. Hindi na, dyan pa lang, circle of friends, tayo-tayo lang. Marami pang dapat abutin. Marami pa dapat ipanalangin. Marami pa dapat ayakagin na sila maligtas din. Kung tayo-tayo lang, wala pa po tayo nagre-reach out, doon lang sa circle na yon, doon mismo hindi pa ayos, kasi po mayroon pang flesh na nanaig. Hallelujah! Kayong gagawin natin, kapatid. Kayo magsabi dito. Ano gagawin natin? Pag ang katigasan ng ulo nandiyan pa, anong gagawin natin? Pabayaan na lang? Okay lang? Okay lang na tigas ulo niya? Okay lang nagwawala siya? O nabubuhay pa rin sa kasalanan? Huwag natin i-correct? Okay lang? Bakit patuloy-tuloy yan sa Lord kung hindi naman sumusunod? Di ba sayang oras panahon? Sunod tayo agad lahat kasi mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Ako po nagpapasalamat sa buhay niyo lahat. Kasi kahit sa Old Testament sinabi, paano yung kung may matira pa tatlo? Gugunawin mo na ba mundo? Ano sabi sagot doon? Hindi po, kasi may natira pa. Hanggang may mananampalataya, pag ganun ang Diyos sa atin lahat. Hanggang mayroon pa nagsasamba, hanggang sumusunod, ang Diyos po hindi hihinto. Ganon po kabuti ang ating Diyos. Ha? Ay, pa kayo sumunod? Hindi ayaw sumunod. Amen? Pero alam ko susunod kayo dahil gusto nyo rin makapasok sa kariyan ng Diyos. Amen po ba? Salamat sa mga buhay nyo, mga mahal ko, mga kapatid. Bata ka man, matanda ka man, kung naturuan ka na, ikaw po ay buhay na patotoo. Yun po ang living testimony na sinasabi. Amen? Kaya hindi tayo huminto mag-encourage to one another. To be a living example, how God transformed us. So nagawa ka na ba ng Diyos? Ginawa ka na ba ng Diyos? Totoo ka na bang manampalataya ni Jesus? Yun. Kita mo, grabe si Apostol Pablo, magpaalala kay Tito, nahabilin ko sa iyo na kailangan. Amen? Kaya pag nagbigay ako instruction sa sino man na nakita ang kung sumusunod, huwag ka mainggit at gumawa ng kwento. Kasi nakita ko yung pagsunod niya eh. Huwag mo akusahan siya na nagsusumbong. Wala may nagsusumbong kay pastora. Kaya ako nagtatanong, ano pong ebanghelyo pinag-usapan nyo? Ano pong topic pinag-usapan nyo? Ilang tao po umaten? Saan kayong bahay? Anong oras? Kailangan ko alamin dahil namumuno ka eh.
Nanay ka eh. Kailangan mo tanungin, saan sila? Tumuloy ba kayo? Umalis ba kayo? Kayo magbintang na nagsusumbong. Kaya wala na tayo sa ganong uring pamumuhay. Wala na sumbungan. Kahit isumbong mo man, isumbong sa akin, wala na ako pake. Kasi nagturo ako ng tama. Palakpakan natin ang Diyos. Hindi niyo ako mabilog, hindi niyo ako ma-brainwash. Kasi sumusunod ako sa salita ng Diyos. Kahit sumbong ka man ng sumbong paninirang puri, hindi kita pakinggan kasi tinikita kong buhay may mayroon ka. Hallelujah! Yun ang basis ko. Kung nakita ko ito, ayos na ayos to. Kahit may magsumbong pa sa akin, hindi kita papatulan. Naintindihan niyo po? At kung may magsabi sa inyo na mali-mali, kayo na magkukorek. Hello? Hindi na magsabi, oo nga. Pareho na kayo. Hallelujah! Tama po ba? Uy, alam mo, mali yung... Anong mali? Sige, bukas agad ang Bible. Sabi dito, sumunod sa pamunuan, sa namumuno, nabubuhay siyang matuwid. Wala na siya masasabi dyan. Amen. Kaya ako nagbigay ng instruction. Kasi gusto ko ayos muna. For example, pag nag-altar call si Pastora, nakita niyo po before, bakit si Pastora hindi na ngayon nag-altar call? Patungan man kita ng patungan ng aking kamay. Kung ayaw mo sumunod sa salita ng Diyos, wala magagawa sa iyo. Amen. Intindihan niya po. Ilang beses ka man niyan, pagulong-gulong. Magbababa-black sheep ka pa dyan. Kung hindi ka sumunod sa salita ng Diyos, wala ka pa rin bahagi sa karya ng Diyos. Iyon yung mentalidad natin, akala na lehans ka na. Nisay-nisay ka dyan. Hindi ka naman nabago na gawa ng Diyos, sorry na lang. Intindihan niyo po ba? Sino gusto dito lagi patungan ng kamay? Hindi ka naman gumagawa na tama. Yon, alam niyo na ngayon ang wisdom. Sige, si Pastora, magpatong ngayon ng kamay kay Luis. Si Luis ayaw sumunod pa rin, kahit sampal-sampalin ko pa to. Naintindihan niyo, bago ba siya? Wala. Dito, kahit tatayo ako, nakita ng Diyos na bago ka, nagawa ka ng Diyos, diyan pa lang, may ginagawa ng Diyos sa buhay mo! Hallelujah! Yun ang natutunan ko sa Diyos. How many people here always slain every time? Nang lambot, nagnisay, nagpula pa mata. So many long years, yun ang practice natin sa church. May naakay ka bang kaluluwa dito sa church? Wala kang pagsunod, kaya wala pa rin nabago sa'yo. Kahit lahat papatungan ng tao, ang ulo mo, kung di ka naman naging mabuti, wala mangyayari. Nagkiwa niyong wisdom. Kung ako naglilians ngayon, puno ako sa kasalanan, sa kadiliman, patungan ko na naman siya. Ano nilipat ko? Sinungaling ako. Di ka sinungalingan ko. Naintindihan niyo po ba? Pinapaliwanag ko. Ay ngayon, lagi po ako nagdadahilan. Stubborn, nang mamatigas. Nilipat ko sa kanya. Nililihans ko. Ano nalipat ko sa kanya? Yung ugaling katigasan, rebellious spirit, nililipat ko sa kanya. Palakpakan natin ng Diyos. Kaya, pikinak natin yung paglihans-lihans. Gusto ko makita mo ng buhay, nagawa kayo, na bago kayo, para i-impart sa inyo ang pagiging matuloy, mabuting mamamayan ng kaharian ng Diyos. Kaya huwag niyo i-question na si Pastor, hindi na yung nag-altar call. Tumbalat yan, iyakan gulong-gulong. After ilang days, doon nakita mo na naman, nang away na naman, hawat na ng bakal, nang habol na naman ng mga bata. Nakita niyo po ba? Naintindihan niyo po ba? To encourage people, sige, pag-pray natin yan. Pero sila, tagal na tayo magkakasama lahat. Tumba ka man ng tumba dyan. Bangon ka, gawa ka naman ulit ng mali. Walang pagbabago dahil hindi sumunod sa salita ng Diyos. Naintindihan niyo na po ba? Araw-araw pagbabago. Araw-araw pa'y pagbabago. So the importance of the word of God. Kaya mag-ingat kayo sa mga nagpapatong sa inyo ng kamay. Kung nambuhay pa ito sa katigasan, sinungalingan, pagsuway, yun pong pinapatong niya sa inyo. Palakpakan natin ang Diyos. The truth hurts, but it will set you free. It will set you free. Hallelujah. Hindi mahirap magpatong eh.
Kaya minsan sabi ng Lord, nandun yung leading, patungan ng kamay. Kasi kailangan niya comfort and love. Comfort and love! Para alam niya na tumugon ang Diyos kasi nananalangin siya na, Lord, ipuin mo naman ako. Lalapit ngayon ako kasi may sabi ng Lord, ipuin kita. Naintindihan niyo po yun? Eh, kung umipo sa'yo, may ilang beses na kinipuan, so many long years na, hindi ka pa rin nababago eh. Bakit ko sayang ang araw ko, oras pa lang sa'yo? Naintindihan niyo po? So now you understand why. Oh. You understand why. Dati, lagi, to bless you, to prepare you. Eh, hanggang ngayon, wala ka pa nga nadala isang kaluluwa sa lugar na ito eh. Hindi ka nga nag-encourage ng mga maraming may maligtas pa through your life eh. Gusto mo lang tanggap ka ng tanggap, eh wala ka naman na ibigay sa iba. Yun po yun. So, naintindihan niyo pang ibig ko sabihin? Kaya ingat kayo sa mga nagpapatong ng kamay. Kasi kung stubborn yan, stubborn na rin kayo. Kung sinungaling yan, sinungaling na rin kayo. Kaya walang paglago. Kaya wag niyo i-question si Pastora. Ay, wala na move ng Holy Spirit. Anong wala? Eh, sino nagsabi noon? Tingnan mong buhay, mayroon siya. Kung sumusunod ba siya o hindi. Amen po ba? Dahil the dwelling place, we are the temple of the living God. Nahari pong Espiritu sa kanyang templo araw-araw, oras-oras, minuto, kung malinis yung templo na yan. Amen? Ano pang gusto niyo marinig? Amen? Katuwiran ng Diyos ay masakit po. Pero, masarap kung tanggap mo. The acceptance. Amen? Pagkatapos wala na. Lord, I'm sorry, Lord. Hindi kayo pwede humingi ng sorry kay Pastora. Si Lord nakaalam kung anong buhay meron ka. Hindi kita judge, hindi kita i-condemn. Kasi alam ko, lumapit ka na sa Diyos eh. Naging totoo ka na sa Diyos eh. Mangusap ang Diyos sa akin. Papahayag, kikita ko. Then, okay ka na. Nagawaan na ngayon sa area ng buhay mo na lagi ka nagsuway, lagi kang may katigasan. So the Lord will change, transform because of obedience to the word. Amen? Kaya ganun po kami magmahal. Lahat, all out. Walang pretensyon. Kailangan tulungan, kailangan ahon, kailangan po bigwasan mo na. Naintindihan niyo po ba? So alam ko, naintindihan niyo ngayon ang pangangaral. Lalo na mga young people, worship team, love you so much. I thank you with all my heart sa buhay niyo. Nakita ko yung pagtitiis niyo, pagkakaisa niyo na gusto niyo magpuri sa Diyos. Pero kailangan natin din may tapyasin sa ating mga pag-ugali. Amen. You are used by God's glory, for His glory alone. Kay kung may disiplina man, salamat Lord. Sa Lord kayo magpasalamat. Sumbong niyo ako kay Lord kung mali ako. Amen niyo. Kung mali si Pastora, sumbong niyo ako sa Lord para baguhin din ako ng Diyos. Gagawin din ako ng Diyos. Amen? Mahal na mahal tayo ng Diyos at mahal ko kayo dahil sa Diyos. Dahil hindi ako minahal ng Diyos, hindi ko kayo kayang mahalin. Amen po ba? Kaya mahabag kayo sa buhay niyo, sa kaluluwa niyo. Hindi kayo mahabag kanino man. Dahil mahabagin ng Diyos sa buhay niyo, handa kayo sumunod sa Diyos, bagi gagawin ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sa akin, walang anak-anak eh. Walang asa-asawa. Pag mali yan. Lalo na sa rules and regulations sa loob ng bahay. So nakita nila yung how disciplinary yan. Pero because of humility and humbleness, honoring and respect is very important in a family. Natindihan niyo po ba? Pamilya mo yan eh. Dependahan mo yan. Narinig niyo po mga kapatid? Pag pamilya mo, nanay mo, biyenan mo, kapatid mo, dependehan mo yan. Mahalin mo yan. Protektahan mo yan. Dahil doon makita na totoo kang umiibig sa Diyos. Doon pa lang sa Jerusalem mo, kaya mo ipaglaban. Dahil alam mo, na totoo ang nanay mo, totoo yung biyanan mo, totoo yung kapatid mo, alam mong buhay nila dahil ikaw mismo nakakita sa kanila kung ano sila. Naintindihan niyo po mga kapatid? Ay masakit mag-correct, mag-rebuke. Pero salita ng Diyos, like two-edged sword na nagpipenetrate sa buong maro nyo. So, ganun talaga. Pero kung acceptance, tumanggap, tayo po mapagpala.